Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naroon, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon itong issues na lumalabas o pinalalabas regarding dito sa napakahusay, isa sa mga napakahusay na mayor ng Kamaynilaan na nakakapagtaka, no, na ito ay anak ng isang komedyante at tiyuhin, no? Anak at tiyuhin ng mga komedyante, no? Si Vico Sotto. Yan po yung pag-uusapan natin, main topic natin, pero syempre mamaya magsasanga-sanga na yan sa mga iba pang issues regarding dito sa kinakaharap nating crisis sa kasalukuyan, no? So si Vico Sotto yung pinag-usapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na, pakipindot mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan, mga issues ng lipunan sa loob at labas ng ating bansa. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan at laging may pinapanigan. Ang pinapanigan po natin ay ang mamamayang Pilipino. Kaya ano pa hinihintay mo? Pindot na! Okay. Pag-usapan natin si Vico Sotto, no? Nakakagulat yung pag-aakyat sa popularidad nito ni Vico Sotto na rivaling nitong isa pang mayor sa Kamaynilaan. Relatively mas bata pa to si Vico Sotto kaysa kay Yorme, no? Pero mas ano kasi si Yorme, mas maraming followers na vloggers, kaya mas sikat yung pinagagawa niya sa Maynila, lalo na yung mga paglilinis, no, ng buong Kamaynilaan. Siyempre relatively mas maraming problema si Yorme Isko kasi ang Pasig parang anyway, wag natin sila ikumpara. Yung ano ba issue tungkol dito, no, na sinakyan na ng mga netizens. Alam nyo naman dito sa atin may maganda at masama kang gawin, sakyanan, no? Hindi rin naman maganda yung ginawa nitong minsan yung mga vlogger din na mga pro Duterte, nakakaano rin, hindi muna magsuri, no? Saan nanggagaling yung bakit nyo babanatan agad tong si Vico Sotto? Saan ba nanggagaling yung concern niya? Tsaka tapos parang sinasakyan nyo na rin yung yung gustong mangyari ng mga kaaway ni Pangulong Duterte, no? Una, siyempre sa liit ng kumbaga nag-act si Vico Sotto ayon sa kanyang kakayahan bilang mayor, kung ano yung available resources, no? Ano yung pinagmumulan niya? Parang tricycle yata, no? Maganda. In general, ang ganda na atake ni Vico Sotto. Nakita niyo naman, siya lang yung may mga drone, di ba? Maganda talagang, alam niyo kasi minsan, yung nakakaganda, yung ito ba ay na-uplift niya yung community spirit, no? Na-uplift niya ba na, yung mayor namin, proud kami kasi ito yung ginagawa. Yun lang kinakailangan natin ngayon. Hindi naman natin alam nyo kasi mahirap labanan tong crisis natin. Beyond to sa ating sa ating kakayahan na mag-isip. Alam nyo, ang dami nga nangyayari, di ba? Nakita natin yung instead na social distancing, yung unang araw na pinatupad yung quarantine, nakita natin yung haba ng pila, motor, mga sasakyan, kasi pero natuto tayo doon, no? Pero just imagine kung yung South Korea nga, 'di ba? Isang church goer lang 'yun . Ang bilis ng pagkalat . Swerte pa rin tayo kasi yung dami ng pila na 'yun, dami ng pila ng mga sasakyan. Tapos yung hindi pa napapatupad yung social distancing. Hindi pa rin nag-spread yung disease talaga, no? Parang dito sa Pilipinas, 217 as of yung nire-record ko tong video na to, 217. Samantalang sa ibang bansa, 10,000, 20,000, yung
grabe yung bilang, no? Anyway, yun yung mga ano natin, no? Hindi talaga mawala-wala yung pamumulitika dito sa atin, no? Samantalahin, tuwan-tuwa yung mga kalaban ni Pangulong Duterte na meron silang ibinabala ngayon, no? Ibinabala sa parang kababasa ko lang yung Anak Bayan, parang sinasabi na kaya pinupuna yung mga ginagawa ni Vico Sotto dahil nalulutas niya sa kanyang syudad yung hindi kayang lutasin ng presidente sa buong Pilipinas. Parang ang layo ng mga hugot nila na parang ibinabala nila. Napanood ko si Vico Sotto yung huling mantalang yung habang ini-interview si Vico Sotto, tinanong siya dahil nga pinagsasabong di ba? Dahil nga pinupuri nila ng pinupuri, pinoproject na lahat ng mga kalaban ni Pangulong Duterte, maging si Senator Lacson, Senator De Lima, na pinupuri si Vico Sotto at pinapakita na eto, parang siya yung pinagmumukha nila na inaapi pa rin siya bagamat maganda ng ginagawa. Nung in-interview naman si Vico Sotto, dahil nga yung mga reporter sutil din di ba? Interviewin siya ngayon na ano sinabi kay Vico Sotto. Anong masasabi mo na hindi papayagan yung tricycle? Tricycle lang yung issue alam niyo yung si Vico Sotto, dahil magaling na mayor, lahat gusto niyang pinoproblema niya, di ba? May mga dahil nga traffic, bawal nang pumasok yung mga transport. Yung ibang mga nagtatrabaho sa yung mga frontliners sa ospital, wala naman lahat sasakyan, di ba? Tama yun. Kaya bigla niya naisip yung tricycle na lang. Ang point, sabi nga bawal dahil sa social distancing, di ba? Okay naman. Yung nangatwiran lang siya kasi yung nakita niya. Out of kanyang pananaw lang yun. Pero kaya nga in-interview siya nung isang reporter, dahil gagatungan nga di ba? Alam ko na yung ano niyan yung gagawin ng mga reporter na mga gatong yan Gagatungan, sasabihin, siyempre magsasalita, hayaan na lang kami. Tapos pag-aawayin na, pag sinulat yan, hindi sinunod ni Vico Sotto o Vico Sotto, parang gagawa na nila ng issue, di ba? Tapos trending, save Vico Sotto. Save Vico Sotto kanino? Di ba? Tama naman yung ginagawa ni Vico Sotto. Tumalima siya sa gobyerno. Tapos nung in-interview si Vico Sotto, parang pinagpag niya lang. Sinabi niya, susunod po kami. Siyempre, yung una lang po, nakita ko na yun yung available tricycle. Pero, dahil kami naman gusto naming malutas to, susunod kami sa pamahalaan. Tapos, late na. 'Di ba? Pinagsasabo. Kaya ang labas ng balita ngayon, na-print na nila Hindi na nila na ano yung interview na yun. Yun yung live yun Ibig ko sabihin, hindi problema ni Vico Sottong sumunod. Kung pinagbawal yung tricycle, kahapon pa, nagdeklara na si Vico Sotto na susundin nila sa Pasig. Ang point, ang daming nakisawsaw na parang inapi. So, si Vico Sotto nga, yung may katawan nga, susunod kay President Duterte. Tapos kayo, lahat ng nakisawsaw, nakaaway ni Duterte, parang isinasabong nyo ngayon. Dahil hero-hero to si Vico Sotto. Yung mga uto-uto naman na maka Duterte, yung mga kasama naman natin na, alam nyo, uto-uto din yung marami sa inyo minsan Ginagalit lang kayo ng mga kukunti lang na dilawan. Nagpapagamit naman tayo, no? Huwag niyong papatulan. Unawain niyo muna. Tignan niyo ang sinabi ni Mocha Uson ngayon. Naglilinis siya, no? Sabi niya, baka hindi naman ako yun kasi marami naman kaming gumagamit dun sa site na yun. Pero personally, hindi yan yung pananaw ko. Nakikita nyo, ang point ko lang, hindi porket siyempre magagalit yung
yung national government na sabihin, bakit hindi nyo susundin yan? Sumunod na nga. 'Di ba? Sumunod na si Vico Soto. Ngayon, i-issue na nila yung lahat sila. Ang pinakamaganda nyong gawin, anong ginagawa maganda ni Vico Soto? Sundan nyo yung mga ng ibang mga mayors. 'Di ba? Nakita niya. Ang point kasi ganito Tignan nyo kasi yung mga data, mga kapatid. Tignan nyo yung data. Sinong bansa yung alam nyo ba ngayon? Hindi ako pro-China o ano. Tignan nyo kasi kung sino yung nag-declare na po ng China na zero na po. Wala na po sila ngayon na bagong incident na nahawahan pa ng virus. Zero na po yung China. Yung supposedly pinagmulan. Yun po yung pinagagayahan ni anong ginawa sa China. Nakikita nyo ba yung mga anti-China pa dyan? Ano yung pinagmamalaki ni Vico Soto ngayon? Ito yung ginawa po nila sa China, yung mga drone na ng mga disinfect ng buong Pasig. Nakuha niya sa China yung binili niya yung mga drone na yun para gayahin niya yung ginawa ng China. Yung po yung gawin natin lahat. Meron namang mayor na palpak buti. Kung may isa lang dun sa papila na yun na Las Piñas. Las Piñas pala, hindi ako sigurado kasi walang sumasagot Yung ginawa ng mayor ng Las Piñas, sino ba yung mayor ng Las Piñas? Kat? Aguilar. Yung ginawa ng Aguilar, na imbes na sila mamudmud, pinapunta sa munisipyo, nagkagulo yung pila, wala nang social distancing, yung iba wala. May isa lang dun. Okay, palpak yun, di ba? Yun ang wag mga gagayahin. Kaya nga, tigilan nyo na yung kapapaaway na kala nyo si Vico Soto ay inapi. Kasi ganun sila no? Yung pinagalitan ka pa kasi ang tindi ng mga sakay, no? Bakit ka pinagagalitan ngayon? Kasi, kaya siya pinagpipilitan niya yung tricycle. Nung napagsabihan na si Vico Soto, dahil matalino yung mayor, hindi na makatulad ng tsuhin niya yung naututo. Diba? Sino ba tsuhin nun naututo? Si Tito Soto, naututo kay Baboy Drilon. Matalino yan kailangan niya sumunod at parang baliwala lang sa kanya. Alam niyo ba yung nung napanood ko sa interview? Parang binaliwala nila. Susunod po kami dahil yan ang utos ng gobyerno. Dapat yun yung gayahin nyo yung kay Tito Soto. Kay Vico Soto. Yung isa namang mayor. Yun ang wag nyong gayahin. Mamimigay kayo ng relief goods. Bakit nyo pa? Hindi ko talaga maintindihan yung mayor ng Las Piñas na yun. Ito pa isang mayor ng Quezon City naman. Wala pa nga nakikitang ginagawa sa kanya maliban sa isang press conference. Nanghingi na kagad ayuda na agad. Alam mo nyo ba sa Quezon City, ang daming mga negosyong nariyan. Ang lalaking mga negosyo nariyan nakabase sa Quezon City. Ang daming mall, ang daming... Diyos ko, maging creative lang po yung mayor ninyo. Hindi yung hingi ng ayuda sa national government. Hindi naman kayo pababayaan Tapos yung paghingi niya sana ng ayuda, alam nyo naman yung press Baka naman hindi niya sinasadya na ganun. Pero pinalaki na ng press. Na siyempre gusto ng press people na gusto ng mga anti-Duterte na palaki na yan, nagkakagulo na sa Quezon City, hindi nila matulong. Hindi po yun Yung mayor naman, sumimple ka na lang kung manghingi ka. Palibasa, taga-riyan sila Kiko Pangilinan, taga-riyan, baka na, mayor, ganyan. Alam mo na, anak niya nga, tignan nyo nga yung nung anak ni Kiko na bakit daw may militar. Diyos ko. National emergency, kukwestiyonin niyo yung militar. Bakit hindi mo question yan yung merong sa Taal? Panay militar at rin dun Alam mo kung bakit? Kung ikaw nanonood ka ng news,
At hindi ka lang, baka pinakikinggan mo sa news yung tatay mo eh, na wala nang ginawa kundi atakehin lang yung aming Pangulo. Kung ikaw nanonood ng news, kada national emergency, nariyan yung mga military. Nung pumutok yung Taal, kada kinakailangan yung military doon, alam mo iha kung bakit? Iispilengin na natin. Siguro mataas ang pinag-aralan mo kung matalino yung eskwelahan, pero hindi ka naturuan ng common sense. Ang mga Pilipino iha, hindi nyo katulad na pinagsabihan na wag lalabas, ay lalabas pa rin. Ang mga Pilipino iha, likas sa atin yung osisoro. Pag nung sa Taal, di ba? Sinabi ng wag papasok doon at delikado. Anong ginagawa? May bantay na yun, iha. Hindi ka na pagsasabihan ng tatay mo. Kung ako tatay mo, sabihin ko sa tatay, sa anak ko, iha, alalahanin mo naman ako, senador ako ng Pilipinas. Huwag ka naman magsalita ng ganyan kasi kawawa naman yung mga militar natin. Sila na nga yung frontliner, kakantsawan pa ng anak ng senador. Di ba? Imbis na tayo, isa tayo sa nanawagan na igalang natin yung mga checkpoint, wag na po tayong lumabas. Tayo pa yung nakikisawsaw. O, dapat yun yung ginawa ni, again, siyempre, kamag-anak rin yun ni di ba? Pamangkin ni Tito Soto yan si true, hindi pala magkadugo. True sa asawa pala, si Sharon. O, kala ko may dugo pa rin ni Soto. Anyway, dun tayo sa magandang dugo ng Soto. Baka hindi naman sa mga Soto nakuha yun. Baka kay Connie. Ano apelyido ni Connie? Reyes. Connie Reyes. Okay. Balik na tayo rito, no? Alam nyo, maiba naman tayo, no? Punta naman tayo rito sa mga paano tayo nakakasurvive, no? Walang social distancing, wala tayo ng mga mga paraphernalia na nakita ko yung mga yung sa China tsaka sa no? Balot na balot talaga eh. Sa atin lang face mask lang, tinatanggal pa dahil hirap makahinga eh. Yung mga nagmumotor, lalo na dyan sa pagitan ng ng Bulacan at Maynila, dito sa may Tungko papasok ng San Jose del Monte. Yan talaga kasi, no? Alam nyo po kasi sa mga hindi nakakalam, halos lahat po ng mga taga San Jose del Monte dito po nagtatrabaho sa Maynila. Kaya yung unang patupad na pwedeng pumasok yung may trabaho, yun po yun, doon nagbara talaga ng husto, no? Kasi nga, lahat ng tao ron na nagtatrabaho, majority, ay pera lang yung mga sa government, etc. Pero lahat ng may trabaho, karamihan, dito sa Maynila, no? So yung, doon yung mga immortal ng mga Pilipino, mga kapatid, hindi tinatalaban. Dalawa lang po yan, no? Baka kasi sa iba ganito nangyari, no? Pwede rin kasi na yung paulit-ulit na sinasabi, swerte tayo. Alam nyo, mahal talaga tayo ng Panginoon, Panginoon Diyos natin, di ba? Kasi sa tigas ng ulo nating mga Pilipino, how we cope up with the disasters. Ang titigas na pag sinabi pumutok ang bulkan, huwag papasok dyan dahil danger zone. Galit pa tayo, no? Bakit hindi nyo kami pinapapasok yung mga kabayo namin, mga kambing namin? Yun ng mga Pilipino. Talagang yung will to survive natin naroon. Kahit na dangerous. Bakit ba pumapasok pa yung mga taga San Jose del Monte papunta ng Maynila? The will to survive, di ba? Kung in-announce na kagad ng lahat ng kumpanya, o sige, tuloy pa rin sweldo nyo, wag na kayong pumasok. Sa tingin nyo, makikigulo yung mga yan. Pero swerte nga tayo dahil mahal tayo ng nasa taas. Alam nyo kung bakit? Una, binigyan muna tayo kagad ng presidente na to. Just imagine, no? Ano na kaya nangyari sa Pilipinas kung yung nagdaang presidente, yung presidente natin, no? Ang naalala ko, ang simple lang ng mga crisis nun, May nang hostage na isang bus sa Luneta. Nasa Luneta. Halos patay lahat ng tao sa isang, yung mga tipong ganun na ang sisimple lang kung isipin, mantalan to
Ano na nga pala nangyari sa mga taga-Taal? Di ba ano pa sila? Anong tawag doon? Nasa evacuation center pa iba. Paano yung social distancing kaya doon, no? Sana naman wag, ang maganda lang, binayaan pa tayo ng klima na ganyan. Di ba? Ang sisipag ng mga Pilipino, tama yung si Panelo, hindi tayo mamamatay sa gutom. Ano tayo mamamatay sa gutom? Walang social distancing sa atin. Pag nakakita tayo na relief goods, pila. Ang dami ng tambay sa atin, buhay pa rin eh. Iba tayo eh. Kahit may crisis o wala, may tambay na po. Hindi po tayo kakain at kakain ng mga Pilipino. Huwag niyo pong problemahan yan. Kaya lang nga, yun pala, no? Swerte nga tayo dahil sa klima. Siguro, pananaw lang ng isang nakakapanood, biruin nyo, 217 pa rin. Yung mga social contact natin, nariyan na. Nariyan na sa Metro Manila ang SARS. Lisawan pa rin ang lisawan, magkakapit bahay. Kinakailangan mo pang rondahan para pauwiin. Ang point ko lang, kung ganyan, siguro nga, namamatay sila sa klima, hindi gaano nagmumultiply. Alam naman natin na doon sila sa malalamig na lugar, no? Kasi, kumpara natin, South Korea, 1 tao lang pinagmulan, di ba? Kumalat na ganun. Anyways, swerte tayo doon. Ikalawa, meron din namang tulong yung ginawa ng gobyerno. Ano po yung ginawa ng gobyerno? Yung maagang pinatigil yung wala nang pasok agad. Alam niyo, malaking na itulong nun. Kasi ayon sa pag-aaral ngayon, yung mga bata, pag yan ang tinignan mo, walang mga ano yan eh. Walang mga sakit, hindi tinatalaban. Pero pwede silang carrier eh. Diba? Carrier sila nung disease na yan. Nung ano na yan. Tapos, pagdating nila sa bahay, kaya yung mararami daw yung Italy, 'di ba? Kasi very close yung mga lola lolo. Marami raw na nakatira mga lola lolo dun sa bahay. Tapos hindi nila pinatigil yung eskwelahan. Hanggang ngayon sa US parang hindi pa totally close yung mga school. Naiuwi ngayon kasi walang gano'n namamatay, parang isa lang yung recorded na namatay na bata eh, panay matatanda. Hindi na detect, walang symptoms, asymptomatic, tuloy ang buhay. Pag uwi sa bahay, meron lola, lolo, yun na, nagkahawa-hawa na. Sila yung carrier, yung mga bata kasi magkakatabihan sa school eh. 'Di ba? Yun yung maganda sa atin, maagad na napatigil yung sa eskwelahan. Hindi na nakakapagkalat yung mga bata. Anyway, pasalamat nga tayo sa taas. Nabigyan tayo ng siguro resistensya na rin, no? Yun nga pinagtataka ko. May nabasa ako sa isang post. Bakit walang taong grasa na merong virus? Anong meron sa katawan nila? Mas malupit yung virus sa katawan nila. Ganun lang natin pwede paliwanag yun. Virus lang yan ng, di ba? Virus yan. Sabi nga nung mga tao na yung walang virus yan, pang mayaman lang yan. Hindi tatalaban yung mahirap niyan. Hindi tinatalaban yung taong grasa. Ba't wala nag-aaral nun? Ano meron sa taong grasa? Bakit hindi siya tinatalaban? Kasi mas marumi yung virus na taglay-taglay ng taong grasa. Panis na yung virus na yan. Baka pagpasok sa katawan yan, bugbog, alam niyo yun, kuyog yung virus, no? Pagpasok sa mga taong grasa. Yung isang teorya naman, yung taong grasa daw ang totoong may social distancing. Kasi noon pa sila, nilalayuan na sila. Yung may mga virus na tao, lumalayo sa kanila, hindi sila nahahawa. Di ba? Maganda rin yung teorya. Okay, anyway. Kasi kung nanggaling yan sa ibang bansa, walang tao na, matinong tao na lalapit para humatching doon sa mga taong grasa na yun.
maganda ring pag-aralan yan lahat. Anyway, survivor tayong lahi. Masosurvive natin yan. Kaya lang, mag-survive tayo. Kasi ngayon, katulad ngayon, wala tayong nararamdaman. Ini-invite pa natin, naniniwala na tayo, hindi tayo tatalaban yan. No? Lalong lumalabas, lalo. Gayahin natin yung nakasero na. Yung China, anong ginawa nila? Totally hindi po sila lumalabas. Yung panoorin yung kumakalat na virus na galing sa China, yung Voice from China, maganda eh. Okay, hanggang dito na lang po. Stay put lang kayo sa bahay. Mag-quarantine pa rin tayo. Tayong mga hindi taong grasa. Yung taong grasa, okay lang na magliwaliw kasi mas malakas yung antibodies nila kaysa sa virus. Kaya okay lang sila magpagala-gala. Mabuhay ang mga katulad ni Vico Sotto, mga mayor na hindi natin napapangalanan dahil hindi sikat, pero hindi gano'n nagkakaproblema sa kanilang lugar. Kasi nga, 'di ba? Tumutugon sila sa mga direktiba ng ating pamahalaan. Hanggang sa muli mga kapatid, kapit-kapit lang tayo, magpatuloy tayo mag-quarantine. Huwag po tayong padala sa alam nyo, minsan yung ginagawa ng pinag-aaway-away na yung mga supporter mismo ni Pangulong Duterte. Si Vico Sotto, tumalima naman, no? Tapusin na po natin yan. Pinalalaki lang yan ng mga anak bayan. Kasi dilema kumampiron. Hindi alam nyo na yung ibig sabihin nun. Bakit nila kakampihan yun sa ngayon? Pambala nila si Vico Sotto. Yung may katawan nga, sumunod na. No? Hindi nila pinagamit yung mga tricycle. Tayo pa ang ang makikinig na nakikipagmatigasan si Sotto. Kaya nga, asar na asar ako dun sa medyaryo na isa, no? Nilabas pa yung katwiran ni Vico Sotto. Inquirer yata yun, no? Philippine Star. Nilabas pa yung katwiran ni Vico Sotto. Bakit kinakailangan yung tricycle? Tapos na yun eh. Na-realize na ni Vico Sotto na kinakailangan niya sumunod. Okay, hanggang dito na lang mga kapatid. Hanggang sa muli natin pagkikita-kita. Dito pa rin sa inyong paboritong tambayan, Badong Aratiles po.